Guys, update sa ating guppy breeding. May nag-drop ngayon na Tuxedo Koi Ribbon. Ito yung breeder ko. Hiniwalay ko na sila. Kasi nung natapos mag-drop, hinahabol na niya yung mga fry. At yung video natin ngayon ay magpapakain tayo ng magna. Nakita niya yung mga maliliit, mga anak yan. Ayun o, yung malaki. Ito yung mga anak nila. Pinong-pino pa yan. Ito, kakadrop lang naman kanina. Pwede naman kahit hindi mo napakainin, kahit bukas na. Kaya magpapakain ako ng magna dapya kasi eto, kakahatch ko pa lang ng BBS. Lagyan ko na lang to ng mga dap niya. Kasi maganda dito kasi hindi siya namamatay. Kaso nga lang, hahanapin mo yung ganito kapino. Yun naman yung downside niya. Pero sa ganitong fry, nakakadrop lang. Hindi naman kailangan pakainin agad. Pero lagyan ko na lang din kasi baka matagalan ako ng gising bukas para may makain na sila. Yung breeder ko. Ito pala ay pangalawang drop na. Bali yung first drop, hindi ko na napakinabangan. Mag-aantay na lang ako ng third batch. Tapos doon ako pipili ng magiging breeder ko. Sa second, saka sa third. Tapos titingnan ko sa pang-apat na drop niya kung maganda pa rin ang ilalabas. Kadalasan hindi na maganda ang nilalabas sa pang-apat na batch. Pero dahil hindi ko pa naman alam sa line na to, susubukan ko kung aabot siya na pang-apat. Silip tayo kung nakakain ba. Kasi yung first batch niya, hindi ko siya nabuhay. Nabuhay ko siya. Kaso nawala din ng kalaunan. 3 nga lang kasi yun nakain na yung iba. Pakain lang tayo. Yung kaya na nilang habulin dyan, yung mga naunang malalakas na inanak, sila yung makakakain. Ayun o, yun hinahabol. Nakakakain naman, ayun o. Hindi kasya. Hindi kasya, medyo malalaki lang konti. Yung pino lang talaga yung makakain nila. Pero may napansin ako dito sa second batch. Hindi lang sa marami sila, kasi nasa 30 plus. Samantalang yung una, 3 lang. Naging times 10 pa ano. May nakakaiba dito. Mas magaganda yung mga nilabas kumpara dun sa nauna. Karamihan sa kanila masigla na talaga. Wala akong nakitang may deformity. Kung meron man, hindi ko pa nahagilap. Baka nandyan sa loob ng backy roll. Pero wala akong nakitang may deformities. Ang nakita ko lang ay medyo light yung kulay. May mga light yung kulay, may mga mas dark. Yun ang aalamin kung ano yun pag lumaki na sila. Hindi ko pa to nalagyan ng date. Lalagyan ko na lang to bukas. Pero kung mapapansin nyo, lahat gumagalaw sila. Ayun o. Bali kaninang umaga lang din to binagsak. Ayan. Tapos nung umaga mga nasa 5 piraso pa lang. Mga bandang alas 3 natapos siya. Umabot siya ng 30 plus. Saka ko na hiniwalay kasi nung natapos to mag-drop, hinahabol na niya yung mga fry niya. Ayan o. Bilog pa rin yung tiyan. Kahit wala na itong male na ito, magdadrop pa ito. Mayroon pa itong laman sa loob. Yun naman ang kagandahan sa Guppy. Kaya nilang mag-store. Ayun o. Bali yung ginawang setup ko dyan kanina ay ganyan siya. Dito nga lang nakalagay. Mayroon siyang tray. Yan. Tapos pumapasok lang yung fry doon sa loob. Hindi ko na sila nilagay sa cage kasi na-stress Binababag nung babae yung lalaki. Short body nga pala ito. Tuxedo Koi Ribbon. Tapos nilagyan ko lang ng backy roll para pag nag-drop may taguan. Hindi ko alam kung nakain na nila lahat. Pero ibibigay ko na sa kanila ito. Bukas na ako magpakain ng BBS. Sobrang dami ko rin namang na-harvest. Try natin kung makakuha tayo ng magandang angle. Abang-abang lang tayo. Tingnan natin ng konti. Close up natin ng konti. Panay lang sila habol ng habol. Ayun. Habol lang ng habol. Ayun. Hindi nila makuha. Kaya pinaka-the best talaga sa mga fry. BBS talaga. Ayun o, medyo malaki na yung tiyan niya. Tingin ko ito nakakakain to. Blurred lang. Layatin ng konti. Ayun o. Malakas siya maghabol. Yung iba bumilog yung tiyan, nakakakain yun. Ayun o, meron ako nakitang bumilog yung tiyan. Ayun o. Ayun o, may malaki o. Pero karamihan dyan hindi nakakain yan. Nilagyan ko lang para bukas. Pag masigla-sigla na talaga sila, pwede na silang kumain kung kasya sa bibig nila yan. Kasi yung BBS, mga bukas pa ng tanghali yan. Bago ko may pakain. Sobrang dami na rin ito. Pero sa sinasabi ko nga, mas maganda yung na-drop ngayon kumpara nung nakaraan. Yung sa una. Abang lang tayo ng mga ilang buwan para masipat kung ano ba talaga maganda. Kung pwede ba natin i-keep yung line o kaya naman ay for keeps na lang. Yun na lang muna siguro. Sa susunod na lang ulit.